Sino ba itong nakipartner si First Vitaplus? Sino itong Santonen? Santonen is 77 years na nagpo-produce ng green tea sa Japan. 1948 sila nag-start. So kung tayo 23 years, sila 77. From mano-manong planting, naging automated. Kasi magaling din ng Japanese technology pagdating sa robotics. Di ba, high-tech rin sila eh. So ngayon, ganyan ang kanilang plantation na 100% from inaral yung lupa, kung paano tanim, kung kailan aanihin para maganda ang quality. Kaya alam nyo ba, sa buong taon, 2 times lang sila nag-aani. Ayaw nila ng low quality dahon, ng tea. So, kahit kaya nilang umani ng all year round, hindi. Ang Japanese kasi obsessed sa perfection. Kaya gusto niya yung pinaka-okay na dahon lang. So, 2 times a year lang sila aani ng green tea. At ngayon, part na ng First Vitaplus ang produkto nila. Exclusive para sa atin. Introducing yung Mighty Complete. Anong kakaibahan ito? I-highlight ko na lang po kasi sa packaging, minsan nakakalito at hindi makiintindihan yung mga salita. So, i-highlight ko na lang. Siyempre, number 1 dyan. Yung kung saan sila lumaki. Ang First Vitaplus, flagship natin, Dalandan. Ang Santonen, ang flagship nila ay green tea. Kaya siyempre, kung ano yung pinakamagandang produkto nila, yun ang kukunin natin. So, Mighty Complete, may green tea siya. Specifically, Hojicha. Masabi na kayo ng South Japanese words, Hojicha. Sa tea community, kilala ang Hojicha. Hindi nyo na nga kailangan paliwanag, basta tea drinker siya. So, anong ibig sabihin pag Hojicha? Ito ay roasted na green tea. Pag i-roast, naaalis ang caffeine. So, pwede nyo itong ibigay sa mga may concerns sa caffeine nila. Ayoko ng caffeine, o perfect to sa'yo. Kasi dahil roasted to, natanggal na yung caffeine. Pero nandiyan pa rin ang health benefits. Alam niyo ba, ang tea, ang pinaka-pangalawang iniinom ng tao sa buong mundo. Second most, consume. Hindi uso sa Pilipinas. Maliit lang naman tayo versus buong mundo eh. Pag tinotal mo ang iniinom ng mga tao sa buong mundo, number 1 is still water. Walang tatalo sa tubig Tubig pa rin ang pinaka-iniinom ng human race. Second, tea. Kaya, imagine mo kung ikaw, First Vitaplus, meron kang Japanese green tea. Punta sa ibang bansa, ang dali ng paliwanag mo niyan eh. Malunggay, kilala dito. Pero pag sa ibang lahi, extra effort ka pa magpapaliwanag. Kasi hindi naman kasi kilala ang malunggay, unlike dito sa Pilipinas. Pero pag green tea, walang bansa na hindi kilala ang green tea. So part na ng ating products is pwede nang i-alok na hindi tayo medyo mahihirapan. Mapocross na natin yung cultural differences, pati ang mga ibang mga bansa na kung ibang sanay sila, okay lang. Sigurado ako, tea, kilala pa rin nila. Bakit kilala ang green tea 2,000 years ago? Kasi proven na siyang antioxidant. Pumipigil sa pagbubulok ng cells natin. Natural fat burner. O kaya pwede tayo mag-lose ng weight. Yan ang mga sikat na talagang effects ng green tea. Pwede makatulong sa pag-iisip. Sharpens the mind, memory, and focus. So, mapapabagal, hindi lang ang age natin physically, pati ang mental aging. Isuslow down yung process. Nakakatulong pag-control ng blood sugar, lalo na after natin kumain ng ganitong klaseng pagkain. O diba? Alam naman natin, mataas yan sa sugar, saka mataas na kinain natin, pizza, caloric, overload. Kaya dapat mag-tea. Kaya dapat tea tayo after. So, pag-control ng sugar after ng kain or after ng lamon. Tapos, dahil bumababa ang cholesterol, nakakatulong to prevent heart disease. Tapos alam niyo ba, ang green tea, may mga research na some cancers, nakakatulong siya i-prevent.
In general, green tea will help us live longer. So tama pala kung bakit sa kanila pinakamahabang buhay. Ito pala ang rason, yung kanilang pag-inom ng tea. Sa Japan, lahat ng sushi place laging may hot water na may tea na pwede kang i-haluin. Unlimited pa yan sa lahat ng restaurants ng Japan. Okay, second ingredient ng complete or mighty complete is yung bituka natin, fiber. Hindi natutunaw, dietary fiber, decide niya na humarang sa kinain mong sobrang sugar and cholesterol. Dahil nakalagay sa packaging, ibig sabihin, kayang i-claim to. Based on scientific evidence, pumasa sa Japanese government. So, ibig sabihin, sigurado ba tayong bababa ang pasok ng sugar dito sa tea? Yes, we can claim. Sigurado yun, bababa. Yung kinain mo, hindi lahat yan, papasok. So, ito po maganda. Pwede kang mag-enjoy ng hindi tigil sa kain kung nagmamighty complete ka. Kasi kahit sumobra ang kain mo, binabawasan naman ng tea eh. Hinaharangan niya eh. Dahil sa fiber. Okay, nakukuha nyo. Pwede bumaba ang sugar kung hindi ka na kumain, nag-mighty complete ka pa. Kasi kung ano yung nakukuha ng katon mo, haharangin pa niya eh. So pwede talaga ganun yung effect niya. Kaya ito maganda. Okay lang kumain ng todo. Kasi kukontrolin niya yung blood sugar and blood cholesterol. Tapos nakakatulong pa sa bowel movement dahil nalilinis ng fiber yung bituka, lowers the risk for colon cancer kasi cleansing effect siya. Ano pang ingredient na i-highlight natin? Probiotics. Malapit na kata dito yung factory ng sikat na probiotic. Ayoko na magsabi ng brand. Pero kilala naman Pilipinas, even other countries. Pag sinabi, lactobacilli, alam na yan. O kaya, lactic acid, bacteria. Ang bituka natin, laging may bacteria yan. At ang maganda, ang namamayang pagdapat ay good bacteria. Ibig sabihin, yung bacteria na nakakatulong pa mag-digest. Kasi yung mga bacteria tulad ng lactic acid, nagre-release ng helpful enzymes. So, imbes na bacteria na nakakasama, bacteria pa pala na nakakatulong. Kaya ang tawag sa kanila ay mga good bacteria. Pag sila nawala, ang dadami po sa ating bituka yung bad. Kaya dapat lagi tayong may good bacteria sa bituka natin. So, para talagang healthy, pati ang immune system, nabuboost po ng good bacteria. Pang-apat, produce ng good bacteria, may GABA tayo. Dahil sa good bacteria yan, ha? Ano naman yung gagawin ng GABA? Pinoproduce yan ng good bacteria. Makakatulong sa ating electrical activity ng brain. Kasi ang utak, electrical signals yan. Ganun talaga ang gana ng or function ng brain. Mga neural synapses. Medyo high-tech na. Basta electrical signal na lang. Na pag sumobra, masyadong maraming electrical activity. Ano mangyayari sa pasyente? Mag-iisay. Anong tawag natin doon? Convulsions. Sobrang daming electrical activity na hindi makokontrol, hindi na makontrol na yung pag-iisay niya. So, saan ito pwedeng makatulong itong GABA? Sa pag-inhibit ng sobrang electrical activity, pinapakalma niya yung overexcited na brain. Saan nangyayari yan? Pag ikaw ay may anxiety, stress, tinutulungan niya na mag-relax naman yung utak, kalma. O naka-experience ka naman na gusto mo lang patulog, pero yung utak mo ikot pa rin ang ikot. Hindi minsan natin makontrol yung utak pag gano'n eh. The more we control, kailangan ko matulog. Tinan mo, 3 a.m. na lalo ka, hindi nakakatulog. Pampakalma. So, pwede makatulog to relieve stress and anxiety. Ano pa? Yung mga matinding mood swing, yung hindi ko talaga napigilan sarili ko to. May nasabi ako napakasakit na salita na ngayon pinagsisisip. Hindi ko na maintindihan to eh. Minsan sobra kong lungkot, mamaya naman hyper. Tapos minsan sobra akong malilit na bagay, galit na galit. Mood swings. Pwede niyang ma-regulate. Ano pa? I-check niyo po sa online, sa Google, GABA.
Makikita niyo po maraming sleeping pill, yan ang hina-highlight yung GABA. Kasi ang GABA, pag na-relax ang mind, mas masarap ang tulog. Helps in muscle control, lalo na yung mga abnormal. Ano ba example ng abnormal na muscle movement? Yung minsan may nakakausap ka, gumagano yung mukha. Hindi na mapigilan. O kaya, yung mga maninisip na yung involuntary muscle movement. Ang isang example pa is Tourette's. Tourette's syndrome, yung may biglang sasabihin siya ng mga bastos na hindi naman niya mapigilan o hindi niya biglang, ano na lang, masasabi, Tourette's syndrome yun. Ginugulat. O pwede makatulong ha, in general, sa mga seizure, sa types of seizure, pwede siya makapagpigil ng overexcited firing ng brain. So meron na tayo overall green tea na health. Meron na tayong pang bituka and meron pa tayong GABA for the mind. Kaya ang tawag dyan, mighty complete, kompleto. So dito po sa Pilipinas, ang sinusunod natin FDA, tama, Food and Drug Administration. Sa Japan, Japan ito ginawa eh. So ano yung pinasa niya sa Japanese government? Yung FDA natin, ang katumbas doon, CAA sa kanila. O, ano po yung CAA? Consumer Affairs Agency. Yun ang FDA po nila. At ang sabi ng CAA, ito po ay pagkain na meron function claim. Kung ano yung nakalagay sa ballot niya, pwede natin i-claim based on scientific evidence. Sino nagsabi? Japanese government. Kaya, ang produkto natin, pwede ka mag-claim. Nagkaroon lang kasi ng kakalibahan ng package kasi kailangan natin sumunod sa Philippine law. Oo, Japanese made to. Pero dahil ito ay marketed sa Philippines, wala tayong choice kung hindi to abide by the FDA law. So maglalagay pa rin tayo ng warning, pero tandaan nyo, kung may hawak ka na CAA, pwede mong pakita sa Japan, pwede mag-claim po ito. E doon gawa ang ating produkto. Recommended intake after meals. Lalo na kung kailan kang pinaka lumapot. Umaga ba, tanghali, o gabi, ang heaviest meal mo. Mas magandang doon ka mag-tea, lalo na after na heavy meal. Tapos gayahin natin yung mga Japanese. Huwag naman yung teacup mo parang 1 litro. Sa Japanese, cute sila eh. Ang teacup nila, ang liliit. Kaya tinan nyo to, recommended nila sa product ng Satoen, 100 ml lang. Mabilis pa ubus nga lang. Bidin daw, sabi ni Michael. Hot or cold pwede. Tapos 2 or 3 times a day. O, pangalawa naman. Muna tayo sa pangalawang anak. So, product na naman ito ng First Vita Plus Satoen Partnership. Introducing the Mighty Bird. Yung pangalan, yun na yung clue kung ano yung i-highlight mo. So, bakit to bird? Kasi natutulungan kang i-bird, lalo na yung sugar na kinain mo. Kaya ito ang recommend ko for diabetics na mahirap kontrolin ang blood sugar. O kaya, hindi ka pa diabetic, pero pag kumakain ka, nagsushoot up ang blood sugar mo. Minsan, ang effect niya, inaantok pagkatapos kumain. Lalo na kung wala namang MSG, yung niluto mo. Bakit nung kumain ako ng tanghalian, antok na antok ako after? I recommend, i-check niyo po ang blood sugar. Kasi pag inaantok ka ng sobra, sign nyo na nag-shoot ang blood sugar pataas. So, makakatulong itong bird. Ito ang kanyang packaging. Pwede tayong mag-claim kung ano yung nakalagay sa packaging. Pero i-highlight ko na lang yung mga ingredients. As with the Mighty Complete, ang Mighty Bird, merong green tea. So lahat ng benefits ng green tea na makukuha sa Mighty Complete, makukuha mo rin sa Mighty Bird. Tapos meron din itong dietary fiber, so good for the gut. Ang difference lang nila sa Mighty Complete, itong Mighty Bird, merong matcha.
So ano itong matcha? Ito ay mas matapang na green tea. Ang matcha, ayaw niyo po ang lasa. Eh kasi ito naman, di ba kanina sabi ko, roasted green tea, walang cafe. Ito, may cafe, pwede mo itong pampalit sa kape. At least ito, meron pang additional health benefits kasi ang daming health benefits sa green tea. Okay, so ito po ay maganda, lalo na sa mga gustong masunog yung tabak na nila, na nag-ipon, mga cholesterol. Diba, fat burner ako, sorry po, may mga umanalay. Lahat tayo ay may cholesterol. Ang ayaw lang natin yung sumusobra. Kasi yun, pwede ka nang makakuha ng iba't ibang sakit. Eh dito sa atin, kailangan natin talaga ng fat burner. Sa tintin kumain ng mga Pilipino. Lalo pag may lechon, ubos. May mga unli-pork pa tayo. Dito nakikita mo mga samgyupsal. Di ba kaya napakahilig natin sa mga buffet-buffet. Yung sobra talagang kain, ito makakatulong to burn yung excess na kinain. So, more potent than green tea kasi ito ay pinatubo sa ilalim ng shade. So, halimbawa, dito, wala namang direct sunlight sa atin, di ba? Pero kahit patay mo yung ilaw, may liwanag galing dyan sa bintana. So, nakakapasok pa rin technically ang sunlight, pero hindi direct. So, anong gagawin ng dahon pag may shade at dito lang sa side ng mahina sunlight? Yung dahon, dadami ang kanyang chlorophyll in response to the low sunlight. So ano ba yung chlorophyll? Isipin mo na lang solar panels. Pag konti ang ilaw, kailangan mo mas maraming solar panel to get the same energy. Pero pag matirik naman ang araw, pwede yung isa, dalawa lang, okay na eh. Pero pag mahina ang araw, kailangan mas maraming solar panel. Ganun din ang dahon. Pag konti ang ilaw, yung natural ng solar panel, chlorophyll, dumadami. Kasi nagpo-produce siya ng more eh. So, in the end, mas matapang siya na dahon. At di ba, green tea, sinasawsaw mo, bago maging golden brown yung tubig. Hindi mo naman nakakain yung dahon eh. Kasi nasa tibag eh. Itong matcha, dinurog pati yung dahon. Kaya pag ininom mo, kasama yung dahon sa nakokonsume mo. May green tea ka na nga, na fat burner, dinagdagan pa ng matcha na powerful fat burner rin. Fat and cholesterol. Ang i-highlight ko dito. Kaya, according to the Japanese government, pag sinabing nakakatulong pagpababa ng blood sugar after eating, it is specified health use yun. Meron tayong scientific evidence na kung ano yung kiniklaim na specific use, ginagawa talaga ng produkto. Dito kasi, either food or drug ka lang eh. Ganun lang naman ang classification eh. Pero sa Japan, pag may pagkain pa na pwede mag-claim, ina-approve nila for that claim. So okay lang ba na pwede tayo mag-claim pampaba ng blood sugar? Sa dami ng diabetic dito, marami kayo pwedeng anukin. At hindi tayo mapapahiya. Scientific evidence ang top up po natin dito. So, as with Mighty Complete, 2 to 3 times per day, 100 ml cute teacup, hot or cold water. So, mabibitin na naman si Aps Michael. Wala, kailangan maliit eh. Para daw makuha mo yung tapang ng lasa ng tea. Yun din yung masarap eh, hindi yung matabang. O, pangatlo natin na produkto. Kung tayo sa First Vita Plus ng other products, ang Satoen, hindi lang green tea na lang. Nag-research din sila ng other products. At nung nag-meeting si Sir Song at Ma'am Dolly with Sato-san, yung president, pinili rin nila ito maging First Vita Plus product. For the first time, meron tayong chewable tablet na ang laman, seaweed extract, fucose. Hindi ko ma-highlight eh. Ito. Ipapaliwanag ko na lang maigi. Ang fucose, galing yan sa seaweed. Brown algae. O kung gusto nyo, memoryahin nyo rin yung scientific name. Ascophyllum nodosum. Para talaga ang dating ko, aram na aram yung produkto. Brown algae lang yan.
Tapos pag kinain natin at na-digest, ang nare-release sa katawan, fucose. Saan pa pwedeng makuha ang fucose? Breast milk, meron fucose. Nakakapagpalakas ng immune system, pero ang hina-highlight natin dito, kaya fit and go. Maganda ang bowel movement. Liliit pa ang tiyan. Yan. Nakikita ko, ang AB market, sila ang may kakayahan talagang extra na pera na ang concern nila. Palitin ang tiyan. Sabi mo, magkakasya ka ulit sa pantalon mo nung high school. O, di ba maraming gustong i-goal na ganyan? Bakit nga ba ito yung pinakamahirap ipaplan kahit sa mga magtanong ka sa mga nag-gym? Ang galing i-grow ang chest, arms, legs, pero itong six-pack, ang hirap i-form, i-maintain. Kasi sa ibang parte ng katawan, usually one type of fat lang. Fat sa ilalim ng balat. So, tinan nyo, yan mapipisin yan eh. Yung kaya umaangat siya sa buto, di ba, napipisin niya yan. Napupulot nyo yung balat. Bakit? May tabak kasi yan sa ilalim. Ang tawag doon, subcutaneous, under the skin. So, ibig sabihin, basta't may balat ka, lahat ng parte yan, may tabak sa ilalim yan. Pero manipis na. Thin layers. Dito meron din. Kasi pinapupulot ka eh. Pero meron din dito visceral fat na hindi matatagpuan sa iba parte ng katawan. Ano yung visceral fat? Yun yung kayang lumapat ng lumapat at kumapal. Ito yun, no? Ang kapal na natin. O di ba may mga nakikita kayo na hindi proportionate ang katawan. Payat na payat ang braso, payat ang mga bintik, pero parang dalawang baby ang karga-karga niya. Ang tawag doon ay, belly fat. Bakit? Oo, may subcutaneous ka, manipis lang yun. Pero kumakapal, yung nasa loob. Yun yung visceral. At mas delikado sa kalusugan, ang visceral. Kasi bumabalot siya sa atay, sa dapay, sa abdo, sa bituka. At pwede niya talagang affect ang kanilang organs. Yung kung paano siya gumagana, maapektuhan. Kasi iniipit siya ng tabak, including the heart. Pwede mabalutan ng visceral fat. So dito lang yun. Pwede sa loob ng dibdib, pero pinakamaraming visceral fat sa may abdominal cavity. Doon sa loob. Matutulungan tayo matanggal ang ating fat, lalo na dito sa tiyan. So, ipag-i-goal nyo na. Pag gusto nyo waistline ulit ngayon. Dito talaga na ipon. Minsan sa side pa nga eh. Meron tayo dyan. Tapos, part na rin ng pagiging healthy is pagiging fit through your weight. Sana ma-attain natin yung ideal body weight natin. So lahat ba tayo? Alam yun. Kung tayo po ay tama, kulang, or sobra sa timbang. Sobra. Sino daw po nagsabi? Sobra-sobra daw. Dapat meron tayong basihan. Okay? So ito po ituturo ko sa inyo. Paano mo malalaman kung overweight ka, underweight, or normal? Ang tawag doon ay BMI. Yan ang ginagamit ng nutritionist, yan ang ginagamit ng doctors. So sa BMI, nawala yung formula. Okay, i-compute yung BMI, i-forward ko na lang. Nawala yung formula dito eh. So ang BMI, isa siyang way to compute your your status kung overweight or hindi. Baka na-hide. Sige. Salamat House Desk for the tech support. So, itong fit and go, healthy ka na, tapos syempre, dapat itsura sa labas, mukha kang fit. Wala, nandun kayo BMI. Ay, huwag mo i-move. Okay lang, okay lang. Sige, naka-hype doon, naka-hype. Ako na lang. Edit ko lang.
Ito. O, naka-hide. So, ito yung formula niyan. Actually, ang dali lang naman yung aralin. Compute nyo lang mga 2 to 3 times, kabisado nyo na. Okay, ito po ay kinuha ko lang sa Google, Internet. BMI formula. At ang kadalasan ginagamit, huwag na itong taas. Ito na lang sa baba, kasi the same lang to. Kasi dito sa Pilipinas, alam ko pag tinanong ang weight, mas sanay tayo sa pounds. At pag sa height, sanay tayo sa feet and inches. Diba? Ano bang height mo? 5'2". O ano bang height mo? 5'6", 5'8". Hindi tayo biometric eh. Although yung driver's license natin, pag tinignan mo, centimeters na kalagay. Pero hindi naman natin binabasa eh, kasi alam natin sa height, feet and inches. So, huwag na to. Ang magagamit nyo is yung formula sa baba. O, for example, ako po, I am 145 pounds. 65 inches, kasi 5'5 po ako eh. So, ang 5 feet is 60 inches. Eh dahil 5 inches taller ako ng 5 feet. Eh di 60 plus 5, 65. O, nakalagay dyan, weight ko divided by 65 squared. So, nakalagay 145 divided by 65 times 65 kasi naka-square. Sorry po, may konti tayong math. Hindi ko rin gusto yung math. Science person ako eh, pero kailangan ko aralin din to para alam ng mga kausap ko, yung basihan ko kung bakit sinabi ko, Sir, ma'am, overweight ka. Hindi dahil tinignan kita, dahil sa formula ng BMI, yung lumalabas, ikaw ay overweight. At least meron kang, kasi minsan nakakaya sabihin na, uy, overweight ka. Baka naman pwede kang fitness ko, di ba? Minsan may na-offend. Pero with BMI, magiging objective ka. So, ang BMI ko is 24. Kinumpute ko na. Kung ano man ang value na makuha dito, ita-times lagi ng 700, 3. Lagi mong ita-times, kasi ito constant na to. Lagi niya ng multiplication number. So, pag 24, at nalaman kung 24 ako, paano ko naman malalaman sa scale? Check ko na. Ito yung scale. 24, saan ako pumapasok? Dito, normal. Pag 25 na pala, overweight na ako. So, buti na lang, 24.1 lang. Dito ko. So, doon mo malalaman for sure eh. So, ngayon, ang activity nyo, assignment. Pwede nyo alamin sa pamilya nyo kung sinong overweight, sinong normal, sinong underweight. With this formula. O, tanggapin niyo na po kung ano yung lumabas ha. Yun na po yun. Sino po ang exempted? Sinong hindi pwedeng gamitan ito? Pag mga below 18, yung mga hindi pa adult, kasi mag-puberty spurt pa sila eh. So, hindi ito applicable sa kanila. Sino pa? Yung mga extreme bodybuilders. Wala na to. Okay, mga extreme bodybuilders, hindi rin pwede. May specific formula pa sa kanila kasi ang muscle ay mas mabigat kaysa sa fat. At ganun pang third exception, pagbuntis. Hindi na pwede muna gumamit ng BMI formula. Okay, so adult na hindi nagbabody, weightlifting and hindi naman buntis, pwede dito. Punta na tayo sa anong klaseng pagkain itong Fit and Go. Kung ano nakalagay sa sachet, pagkain yan na pwede mag-claim. Food with function claim based on scientific evidence. So, ang recommended ay 1 tablet, mumuyain mo per day. At ang lasa nito, ang sarap, orange po yung malalasahan natin. Okay, next, yung pang-apat, useful glow. Ito, keyword na naman yung title. Di ba? Kanina, Fit and Go. Ngayon, useful glow, pag inisip mo, pagpabata and glowing skin. Balat po talaga. Yung isa sa mga hina-highlight dyan. So, for the first time, meron tayong collagen na jelly.
Ito ang isa sa pinakamasarap na produkto nakita ko na meron po ang First Vita Plus. Para siyang, ano ba, yung nakikita ko sa grocery na yung jelly, ayaw mo na naman magsabi ng brand. Pero pabilog yun na may foil. Sa taas, pag tinanggal mo, sisip-sipin mo lang, masarap para sa candy talaga. Similar. Oh, alam din yung brand. Pero ito, ang mga, ano natin, no sugar to Okay, ang lasa nito is lemon berry. Pero ang laman niya is enough collagen for the day. Kaya recommended once a day ang inom nito for kanin ito. So, ano ba itong collagen? Minsan, nalulungkot ako na ang minsan ang lalaki ako, pag babae yan, yung collagen. Okay na ako sa balat ko. O anong nare-realize ko? Karamihan ng mga Pilipino, ang alam lang sa collagen, pampaganda. Pampalat. Hindi. Alam niyo ba, pag mas physical ka, mas kailangan mo collagen. Ano ba itong collagen? Narinig ko ang phone ko Telepono ko yun, no? Okay, ano ba itong collagen? Ito po ang itsura niya sa microscope. Fiber na depende kung paano kinonfigure, iba-ibang shapes ang pwede niya mag-create. So ano ba, ang fiber, in-intertwine mo sa kampo fiber, pwede kumapal. Di ba gano'n naman ang silk, yung paggawa ng silk? Maliliit yan, pero may tumitibay kasi maraming pinagsasama-sama na fibers. So ang muscle pala, namumuo sa collagen fibers. Ang cartilage, ang bone, merong collagen fibers din. Yan ang responsible din sa elastic effect. Kaya sa balat, mas na-stretch siya pag may collagen. Pag kulang, lumalaylay na. Nagkakaroon na ng wrinkles. Okay, sino po ang may kailangan ng collagen? Lahat ng tao. Kahit tumatangkad pa lang. So kahit bata kailangan? Yes. Kasi kailangan ng katawan niya pag-grow Alam niyo ba ang collagen, ang pinakamaraming klaseng protina ng katawan? O saan matatagpuan? Buto, skin, joints, muscles, ligaments, tendon, organs. Hindi ko nga alam ang itsura ng tao pag walang collagen Ano kaya ang itsura natin pag walang collagen? Baka nga espiritu na lang tayo Kasi tinan nyo provides the mainframe for the structure of the human body. Kaya ka may katawan. Kaya ganyan katapos ang inom mo dahil sa collagen. Ano po? Bakit? Okay lang yun. O kaya, kung ano di ba, iba tayo hugis ng tenga. Cartilage yan. Dahil yan sa collagen. Akala ko genetics yun. Oo, genetics rin. Pero, collagen pa rin ang kailangan para magkaroon ng actual shape. O halimbawa, ang height ng isang tao, di ba nakadetermine dyan, genes? Bakit ang nanay at tatay, 5'6" pareho, pero ang anak 6'footer"? Hindi na genes yun. Di ba pwede nangyayari yun? Mas matangkad ang anak kaysa sa nanay o tatay. Ba't ganun to? Ang tatangkad ng mga anak namin, pero wala naman sa lahi namin na ganyan ang height. Hindi naman yung genes Alam mo kung bakit? Kasi nung time na lumalaki ang parents, baka panahon ng gera. Panahon na walang supplement. Kaya oo, dictated sila ng genes. Pero kung ano yung genes nila, yun din naman ang genes ng anak Kaya inalagaan ng todo yung anak. Puro supplement. Kahit limited ang genes niya, pwede pa rin siyang mas tumangkad. Kailangan natin ng collagen. Kaya na, yung pala yung reason kung bakit iba-iba rin yung height. Kahit similar ang genes. Alam mo, kung kulang tayo sa collagen, hindi rin ganun kabilis ang bone formation. Hindi rin ganun kalakas ang muscle formation. So nakaka-affect sa ating katawan.
Kaya important ba to kahit sa bata? Yes. Important ba to sa pagmatanda? Yes. Para hindi yung 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, nakagano na. Bakit? Kasi as we age, humihina ang collagen ng katawan. Kaya humihina in general yung katawan natin. Yung kaya mong tumakbo ng 3K, hindi mo na yan kaya pag 80 years old ka. Mahina na ang muscles dahil naglalak na tayo sa collagen. Okay, ito rin ang highlight ko. Bakit magko-collagen ako versus other collagen? Kasi ang dami ng collagen ngayon ha. Anong meron to? Ang sales pitch natin ha, ito ay high quality type 1 collagen. Oh, pag sinabi mong type 1, dapat paliwanag. Bakit type 1? Ang ilang pag-type? Sabi mo, there are 10 types of collagen, minor and major. At ang kailangan ng katawan ay type 1. So maaaring maaaring mataas ang miligram ng collagen mo. Pero baka mix lang na 2, 3, 4. Konti lang ang 1. Kaya pala 6 months ka na, parang wala pa rin effect. Kasi kung ano yung kailangan ng katawan, yun dapat ang collagen na tinitake mo. Kasi minsan, pag low quality at different type, mas mababa ang benta. Akala mo nakakatipid ka, naglalabas ka pa rin ng pera sa isang collagen na hindi naman pala masyadong kailangan ng katawan. Mas sayang ang pera pag gano'n. Mag-collagen ka na lang. Ang sarap na eksakto pa yung collagen type na binibigay. So, pag may collagen tayo as we age, napapabagal ang effect ng aging. Hindi niya mapipigilan ang 60th birthday mo. At may tinuturo ko kayo. Birthday mo. Kung 60 ka, tanggapin mo, 60 ka. Pero at least, pag naka-collagen ka, mukha ka pa rin 50 or 40. Diba? Hindi mo kayang palitan ang age mo. Pero at least kaya mo to not look your age. You should look younger. Hindi naman yung 40 ka pa lang, hinihingi ka ng senior citizen card. Kasi minsan pag hindi rin natin alaga ang katawan, mas matanda ang itsura natin kaysa sa actual age eh. Mas maganda sana yung age mo, hindi halata. Dahil nagko-collagen ka. So anti-aging, anti-wrinkle, ano pa? Nakakatulong rin sa joints kasi collagen rin ang joints eh. So alam nyo ba yung fluid na nandun sa loob ng ating kasukasuhan? Meron yung collagen. Kasi hindi yan basta liquid lang eh. Ano yan eh, medyo malapot na liquid dahil may collagen rin ang synovial fluid. Kaya tumutulong rin sa joints ang collagen. Ano pa? Bone loss. Kaya pala minsan, lumurupok na ang buto as we age. Dati nahulog ka sa motor, kaya. Pero pag nagkalidad, mahulog lang sa banyo, hip fracture na. Kasi mas brittle na ang bones as we age. Diba? Wala talaga, hindi tayo makakaiwas sa aging. Boost muscle mass. Ano kayang itsura ng isang bodybuilder pag 80 na? Kahit dating putok na putok ang kanyang muscle, kaya niyang pagkanunin yan. Diba ganun ang mga weightlifter eh? Anong itsura niya pag 80? Hindi mo lahat yung sub na. Kasi as we age, humihina rin ang muscle formation. Kahit maintain mo yan dati, magiging mas matindi ang muscle loss kaysa sa muscle gain. So pwede itong makatulong para hindi mabilis ang muscle wasting. Ano pa? Good for the heart. Kasi ang muscles, yun din naman gawa ang heart eh. Heart is a muscle. So yung pumping action niya, mas malakas pag more muscle ka. Ito ang pinaka-source natin ng collagen. Marine fish. So, explain nyo rin to. Bakit ito high quality? Kasi among the collagen na pwede natin makuha, ang pinakamaganda ay galing sa isda. O itong collagen din natin, kaliskis at tinik ng isda ang ginamit. Yung kadalasan hindi natin pinapansin. Ngayon, kaya pa natin ma-maximize lahat ng parte ng isda. Yung tinik and kaliskis, doon tayo kumukuha ng collagen.
Okay, anong klaseng collagen? Type 1. Ano yung kailangan ng katawan? Type 1. Tapos ito kahit galing sa seafood. No, allergic ako sa seafood. Okay lang. Kasi among the other types of collagen, hypoallergenic ang fish collagen. So ano pa ba yung ibang sources ng collagen? Usually meat, chicken, pork, and beef. Yan ang mga main sources ng collagen. So this time, fish ang ginamit natin. High bioavailability, hindi na mapubusan ng source. Environmentally friendly and sustainable. Ang ganda sa bituka, mabilis ang absorption. In fact, ang fish collagen, 1.5 times faster na absorb ng ating katawan. Maganda sa hair and nails. Okay, so, eto nakausap ko rin yung ibang mga personnel ng Satoen. Ang collagen daw, unang-una mo makikita ang efekta sa skin, hair, and nails. Lalo na pag magandang quality. O, gano'n daw kabilis? As early as 2 to 4 weeks. Doon mo na makikita yung effect ng collagen. Pag low quality, ano yung time ng effect? Mga 3 to 6 months. Matagal rin talaga pag low quality. Sa atin, dahil high quality, mga 2 to 4 weeks, tapos dyan mo i-monitor, balat, buhok, at kuko. Kasi yung type 1, lalo na pag fish collagen, nakaka-improve ng hair and nails. Ano pa? Walang lasa. Kaya madaling eterno. Di ba gano'n naman pag neutral? O ano ba yung neutral color? Yan ang mga madaling eterno. White or black. Di ba? Madaling eterno po yan kasi neutral eh. So hindi naiiba yung lasa pag hinalo mo yung fish collagen. At ano pa? Low in fat and calories. Alam nyo ba, sabihin nyo, ito yung collagen na hindi ka tataba. Pag ang collagen mo galing sa chicken, pork, beef, pwede ka pa mag-gain ng weight, pero ito hindi. Sexy ka pa rin, hanggang ka pa ng balat mo. So, yun ang highlight natin dyan eh. Health in weight management. And, bakit ko iniinom ang collagen? Kanina, uminom ako ng collagen natin. Kasi ako ay undergoing training. So dahil masakit lagi ang legs ko sa training, pull-ups, push-ups, core, kahit ito masakit eh, sa shoulder, para mabilis ang recovery, ginagamit ko yung collagen natin. So, kasi dagdag collagen to produce more muscles para sa recovery. And good for the heart, itong fish collagen. Number 1 ingredient natin, collagen. Pero hindi lang ito. Ang collagen, 4-in-1. Bakit? Meron pa tayong multivitamins. Tinanong ko rin ang Satoen. Pwede na ba akong hindi mag-multivitamins if I take collagen? Yes daw. Mataas rin ito lalo na sa vitamin C. O ano bang effect ng vitamin C? Kaya nga minsan hinahalo siya with collagen eh. Glowing skin rin. Yan ang highlight natin sa Vita Kick Bright, di ba? Yung vitamin C content niya, nagpapalighten ng skin. So ito rin, may vitamin C, pero other vitamins, meron din po siya. Sa labas, bibili ka ng collagen, bibili ka pa ng multivitamins. O ano pa? Pangatlo, may glucosamine. So ano po yung glucosamine? Yan ang nagme-maintain ng cartilage ng joints. Kasi ang buto, hindi pwedeng gumalaw, buto sa buto. Aanay ka sa sakit niyan. Kailangan may pampadulas yan eh. Cartilage yun. At saan gawa yun? Glucosamine. So mas hindi mag-breakdown ang cartilage para paggalaw, walang friction, smooth. Wala kang arthritis. So yan ang effect ng glucosamine supplement. And number 4, coenzyme Q10. Very good for the heart. Kaya yan ang hinalo sa ating Vita Heart. Meron na rin ang collagen. So ano yung apat? Collagen, multivitamins, glucosamine, and coenzyme Q10. Kaya paliwanag mo yun kasi minsan sa price, pag hindi mo mapaliwanag, sasabihin niya, mahal. Pero kung alam niya makukuha niya, eh kung sa labas bibili ka ba ng apat, kailangan naman niya ng katawan. Why not dito ka na lang? Kompleto and high quality pa. So ito po ay recommended 1 to 2 sachets or packets a day.
Tapos dahil galing sa isda, at collagen lang naman eh, kailangan talaga ng katawan, nagpo-produce nga tayo. It is food in general. Ito na yung apat na lifeline products po natin. Na na-excite po ako talaga, iba yung reaction ng mga tao. So balikan po natin ang ating mga existing leaders, tapos i-remind natin sila na meron na tayong product na magiging nakukuha na natin yung healthy na 5 gulay na importante, nakukuha pa natin yung long life na kayang ibigay ng 4 lifeline products po natin. Okay, so maraming salamat for attending.